Kalawang bahagi ng Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin isinulat ni Sarah O. Balane. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang metalohiyang Ang Pakikibaka ni Tolch at Goblin. Isinulat ni Sarah O. Balane. Nais kong sumama sa inyong paglalakbay. Gusto kong makatulong sa pagsugpo sa kaaway na sa hininga ng aking ama. Sabi ni Helbud, kung gayoy maghanda ka, tiyak ko namang magagawa naming tupdi ng misyong ito. Walang nakatatalo sa mga Diyos na napopoot. Anang ni Tolch. Abot ni Goblin kay Haldur ang isa pa niyang maskara at saka sila tumulak patungo sa lupain ng mga Drakulo. Habang papalapit sa bukanan ng lupain ng mga Drakulo, padilim ng padilim ang paligid at palamig din ng palamig ang hangin. Nagdudulot ito ng matinding kilabot sa kanila. Agad silang hinarang ng 4 na Drakulo. Hindi niyo ba ako nakikilala? Isa akong Diyos ng Narcos, kaharian ng malalakas at makakapangyarihang mga Diyos at Diyosa. Papasukin niyo kami kung ayaw niyong matikman ang aking galit. Anas ni Tolch. Hindi namin kinikilala ang mga Diyos at Diyosa ng Narcos, Ginoo. Batid ng aming hari ang inyong pakay kaya inaasahan na namin ang inyong pagparito. Sumunod kayo sa amin. Mahinahong wika ng isang Drakulo. Ulat sina Tolch sa asal ng mga Drakulo. Hindi nila inaasahan na magiging mahinahon ng mga ito sa kanilang pagdating. Tiyak na alam nilang wala silang laban sa ating kapangyarihan kaya hindi na nila tinangka pa tayo ay pigilan. Heto, pinatuloy tayo ng walang kahirap-hirap. Nakangiting sabi ni Goblin. Tama ka. Ang ating kapangyarihan ay hindi hamak na mas nakalalamang sa kanila. Sagot ni Tolch. Nasa loob ng nakatatakot na kaharian sina Tolch, Goblin at Helbut. Naka-face mask na rin. Nakaupo sa trono si Ugari, higanteng hawig ng isang Dracula. May dalawa siyang alalay na maliliit na Dracula, nakangising kausap ang 3 bisita. Dinala sila ng mga Drakulo sa isang palasyo. Nababalutan ito ng itim na ulap. Umaalingaw-ngaw rin ang nakahihindik na hiyaw na nagmumula sa iba't ibang panig ng lugar. Pumasok sila sa isang malaking bulwagan. Doon ay nakita nila ang higanteng Drakulo na si Ugari, ang hari ng mga Drakulo. Ligayang pagdating, Tolch! Nakangiti nitong bati. Dalhin mo kami sa bukal ng paghilom, sabi ni Tolch. Hindi mo dapat inuutusan ng isang hari sa kanyang kaharian, Tolch. Maaari ka namang humingi ng pabor, manghingi ng tulong sa isang maayos na pamamaraan. Wika ni Ugari. Alam nating lahat na sa kahariang ito ang pinakamalakas ay walang iba kundi ako at dahil dito'y wala kayong magagawa kundi ang tumalima sa pinag-uutos ko. Saad ni Tolch. Paano ka nakatitiyak, Tolch? Natatawang sabi ni Ugari. Bakit hindi natin subukan? Paghahamon ni Tolch. O sige, kapag napatunayan mong ikaw o kung sino man sa kasama mo ang pinakamalakas sa kahariang ito, ay ihahatid ko kayo sa bukal ng paghilom. At kapag wala namang pumasa sa mga hamon ko'y, uuwi kayong walang anumang dadalhing tubig na nagmula sa bukal. Ang problema, ang kasunduang ito'y pinagtitibay ko. Sinimulan ni Ugari ang unang hamon. Ito ay sa pagitan ni Helbud at Taro. Saglit na ibinabad ang kanilang mga kamay sa pulang putik na nagmula sa lupain ng mga masangsang amoy nito at napakalapot. Kailangang magpaunahan sila sa paglilinis ng kanilang kamay gamit ang luha ng isang higanteng kuneho. Kampante si Helbud na magwawagi siya dahil araw-araw silang nakalublob sa putikan ng pananiman. Sanay na siya sa paglilinis ng sariling na putikan.
Mabilis na kinuskus ni Helbud ang kanyang mga kamay. Namumula ang kanyang mga kamay nang maalis ang malaking bahagi ng putik. Mayroon pang mantsa ang kanyang mga kamay nang tignan ng katunggali. Tapos na ito at pasipol-sipol na pinapagpag ang mga kamay. Natalo si Helbud. Glit ko munang puputulin ang pagbabahagi sa mitolohiyang ang pakikibaka ni Torch at Goblin na isinulat ni Sarah O. Balani. Sapagkat ito ay medyo mahaba na, huwag mag-alala dahil mag-upload naman ako agad ng ikatlong bahagi. Ang pakikibaka ni Torch at Goblin ni Sarah O. Balani. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!